Sa patuloy na pamamayagpag ng China sa larangan ng lakas militar, ekonomiya at impluensya, tila ba ay wala nang makakapigil sa pag-usbong nito sa puntong hinaharabas lamang ng komunistang bansa ang mga mas mahihina at mas maliliit na kapitbahay nila sa Asya. Maging ang Amerika na dati ay malaking agwat sa kanila pagdating sa lakas militar at ekonomiya ay halos mauungusan na ng China. Sa katunayan, sila ngayon ang tinaguriang may pinakamalaking naval forces sa mundo pagdating sa dami ng barko nilang pandigma. Subalit sa darating na November 5, sa muli na namang pagdaraos ng US national elections kung saan may tsansang maging presidente muli ng US si Donald Trump, ay tila kinakabahan ng China sa muling pagbabalik ng isang matapang, unpredictable at kakaibang pangulo na base sa naging karanasan nila sa kanya ay maaaring bumasag sa mga intensyon ng China hindi lamang sa Asia kundi sa buong mundo. Kaya sa videong ito ay pag-usapan natin kung bakit dapat kabahan ng China kung sakaling manalo at muling maging presidente ng US si Donald Trump. At higit sa lahat ay kung bakit dapat ring mag-alala ang Taiwan kapag ito ay nangyari. Mr. Goodbye! Make America Great Again. America First. Ito ang mga naging pahayag ni Donald Trump na magsisilbing isang babala sa isang napakalaking pagbabago sa mundo kapag muli itong nahalal na Pangulo ng Estados Unidos. Papalapit na ng papalapit ang pinakaaabangang US presidential elections at tila lumalakas ang amor ng mga Amerikano na iboto muli ang dating presidente na si Donald Trump. Lalong tumaas ang popularidad nito matapos makasurvive sa tangkang pagpatay sa kanya noong Hulyo lamang nitong taon. At sa kanyang nalalapit na muling posibleng pagtungtong sa White House, ang kanyang mga iminumungkahing mga hakbang ay tsak kakatakutan at pangangambahan ng pinakamalaking banta sa silangang Asya, ang People's Republic of China. Ngunit may binitawan din itong mga salita na tila hindi papabor sa Taiwan. Kaya may rason din na pati sila ay dapat kabahan. Hindi suntok sa buwan ang muling pagkapresidente ni Trump at sa kanyang muling pag-upo sa pwesto, mukhang ang isa sa mga pinakaunang maapektuhan ay ang China. Higit pa sa lahat ng bagay ang kanilang ekonomiya. Noong nakaraang buwan lamang matapos mapahiya sa isang presidential debate, nag-withdraw si Joe Biden sa kandidasya at inindorso ang kanyang vice-presidente si Kamala Harris bilang kapalit sa kanyang pagtakbo sa pagiging Pangulo ng Amerika. Sa naturang debate, inakusahan ni Trump si Biden bilang tuta ng China dahil takot itong umalma at tumayo para sa Amerika laban sa mga Chinese. Dahil dito, ipinagmamalaki ni Trump ang mga dati niyang nagawa upang kontrahin ang pagdomina ng China at sinabing hindi siya natatakot sa napakalaking bansang ito. Noon pa man, mas pabor na ang China na si Joe Biden ang maging presidente ng US. Maliban sa pagiging stable at predictable nito, maayos naman ang naging ugnayan ng China at Amerika sa kanyang termino. Sa kabilang banda, si Trump ay isang komplikado, unpredictable at ma-pride na pinuno. Talaga nga namang mahirap i-predict kung ano ang mga susunod niyang gagawin. Kilala ito sa pabigla-bigla at pabugso-bugsong desisyon. Isang halimbawa na hindi matatawaran ng pagiging agresibo ni Trump ay matatandaang siya ang nag-utos noon na targetin ng isang kilabot na Iranian general na tinagurian bilang pangalawa sa pinakamakapangyarihang tao sa Iran. Pangalawa lamang sa Supreme Leader ng Iran at pinaniniwalaang mastermind sa mga terror attacks na ginawa ng mga proxy groups ng Iran laban sa mga kampo ng US military sa Middle East. Kaya paglabas lamang nito sa airport ng Baghdad, sakay ang isang pampublikong eroplano, sinalubong agad ito ng drones ng US at tinuldukan ang kanyang buhay. Ngunit sa kabila ng kanyang pagiging unpredictable ay maraming mga terror groups at mga kurakot na rehimen ng ibang bansa ang nabura sa kanyang termino bilang Pangulo, kagaya na lamang ng ISIS at ang rehimen ng dating Syrian President na si Bashar al-Assad. Yan ay dahil hindi ito nag-aatubiling magpataw ng sanctions at gumamit ng military action kung kinakailangan. Nung makumpirma ni Trump na gumagamit ng chemical weapons ang presidente ng Syria laban sa mga sibilyan nitong mga mamamayan, agad iniutos ni Trump na targetin ang headquarters nito ng 59 na Tomahawk missiles. At hindi pa ito nasiyahan dahil nagpataw pa ito ng matinding sanctions hindi lamang sa Syria kundi sa lahat ng bansa at grupong may koneksyon sa nasabing Pangulo. Higit sa lahat, nagtayo rin si Trump ng ahensya na walang ibang gagawin kundi ang sugpuin ng China sa pagnanakaw ng impormasyon sa US mula sa kanilang mga ahensya, eskwelahan, universidad at mga pribadong korporasyon na target ng mga Chinese spies na nakawan ng impormasyon at advanced na teknolohiya upang gamitin para sa kapakanan ng China. Halimbawa lamang ito ng maraming pagkakataon na hindi basta-basta si Donald Trump at dito nag-ugat ang pangamba ng China sa magiging kakaharapin nilang muli kapag si Trump ang naging Pangulo.
Matagal na rin nahahalata ng mga Chino ang pagiging anti-China ni Trump kahit hindi niya man direktang sabihin. Kaya ngayon pa lang, ayon sa mga eksperto sa China-US rivalry, ay walang humpay na ang paghahanda ng China sa posibleng pagbabalik ni Trump. Maliban sa umuusbong na usapin tungkol sa digmaan sa pagitan ng Amerika at China, ang pinakamalaking bagay na kinatatakutan ng Chinese government kung sakaling maluklok muli si Trump bilang presidente ay walang iba kundi ang bilyon-bilyong dolyar na taripa na ipapataw laban sa mga negosyo nila. Kahit pa man sa unang termino ni Trump, gumawa na siya ng napakalaking pagbabago na gumulo sa relasyon sa pagitan ng dalawang malalaking bansa. Noong March 2018, inanunsyo ni Trump ang paglalagay ng taripa o import tax sa mga imported Chinese goods. Ginulantang rin niya ang mundo ng patawan niya ng 25% na karagdagang taripa ang mga produktong gawa sa China, kagaya na lang ng mga electronics, appliances, sasakyan, medisina, mga aluminum, steel at marami pang iba. Ilang buwan ang nakalipas nung taong yun, gumanti naman ang China nang hingan rin nila ng taripa ang mga produktong gawa ng Amerika. Ngunit hindi ito naging sustainable dahil mas malaki ang ginagawang pag-export ng China kumpara sa Amerika. Tinawag na isang trade war ang banggaan ng dalawa sa pinakamalalaking ekonomiya sa mundo na lalong umigting noong 2019 nang dinagdagan na naman ni Trump ang taripa sa halos $200 billion na halaga ng mga produkto mula China. At kung pagbabasihan ang latest report ng CNBC, nagpaplano na di umano ngayon pa lang si Trump na kapag siya ang naging pangulo muli ay itataas niya sa 60% ang taripa ng mga Chinese-made goods. Isang malaking pagkapilay sa ekonomiya ng China kapag ito ay mangyari dahil ang US ang pinakamalaking importer ng mga produkto na gawang China. Sa labanang ito, hindi ang palakasan ng baril, tangke o barko ang basihan, kundi sakalan ng ekonomiya ang labanan dahil di naman lingid sa ating kaalaman na sakita nila sa export ng mga produkto nang gagaling ang pinambibili ng China ng kanilang mga gamit pandigma. Bagamat parehong malalakas ang hukbong sandatahan ng dalawang global powerhouse, ang bansang dudumina sa aspeto ng kalakal ang siyang tunay na mananaig. Sa kabuuan, mahigit $500 billion ang nakolekta na taripa ng Amerika mula sa China sa 4 na taon na panunungkulan ni Trump. Tinawag itong Trump Tariff o Trump Tax na naging parte ng napakalaking pagbabago sa World Trade Order. Maliban sa bilyon-bilyong tax, inakusahan din ni Trump ang China ng pagnanakaw ng American technology at intellectual property. Inakusahan niya rin ang China na minanipula ang dolyares at Chinese yuan para sa kanilang kapakanan. Dinagdag niya rin na niloloko ng China ang Amerika dahil sobra-sobra ito kung maningil, kung kaya't para sa kanya ay tama lang na patungan niya ng malaking taripa ang mga produkto na gawa ng mga Chinese. Kahit pa man sinasabi ni Trump na malapit niyang kaibigan si Xi Jinping, lahat ng kanyang ginawa at binanggit ay nagpatunay lamang na kanyang pagiging agresibo laban sa China. Isang presidente na anti-China ayon pa sa paningin ng mga Chino. Sa katunayan, isinapubliko ng China ang kanilang pagkamuhi sa ginawa ni Trump. Sumiklab ang Cold War sa pagitan ng China at Amerika dahil tunay ngang lubhang naapektuhan ang Chinese economy dahil sa napakalaking taripa sa mga produktong made in China. Ngunit hindi maaaring gumawa ng mga malalang hakbang ang China at si President Xi Jinping upang gumanti sa US dahil sila ang pinakamalaki at pinakaimportante nilang customer pagdating sa pag-e-export ng kanilang mga produkto. Kaya inaasahan na kung sakaling maging presidenteng muli si Trump ng Estados Unidos, hindi na ito magpapatumpik-tumpik pa at siya'y aatake agad laban sa China. Hindi gamit ang mga tangke at missiles, kundi ang mas pinalaki at mas pinatinding taripa. Mas paiigtingin rin di umano ni Trump ang pag-phase out o pag-ban ng mga pangunahing kalakal mula sa China. Kaugnay rin ito ay ang matagal ng pinapangarap ni Trump na ilipat ang mga manufacturing at production mula sa China patungo sa Amerika. Kung inyong maaalala noong 2019, iminungkahi ni Trump noon sa mga malalaking American companies na ilipat ang kanilang produksyon sa ibang bansa at iwasang kunin ang serbisyo ng mga Chinese. Kabilang sa mga lugar na inirekomenda ng US government ay ang Mexico, Canada at India. Isa sa mga pinakamalalaking kumpanya na sumunod dito ay ang Apple. Noon, ang main supplier ng Apple ay isang mega factory na nakabase sa China. Ngunit sa nakaraang 2 taon, dahil sa tensyon sa South China Sea at ang kaguluhan sa geopolitics, nagdesisyon ang Apple na gumawa ng mga cellphone sa labas ng China at ang unang bansang kanilang pinili ay ang India. Dahil dati, ang China ang takbuhan ng mga malalaking kumpanya pagdating sa manufacturing. Maliban sa sobrang dami ng mga manggagawa sa People's Republic of China, na i-exploit din ito ng mga higante sa industriya dahil sa sobrang murang pasweldo. Ito ay isang open secret na alam na halos ng lahat ng tao.
Ngunit mas nakikita na ng mga kumpanya ngayon ang bentahe ng India dahil bukod sa mura din naman ang labor cost, mas skilled ang mga trabahante at nag-i-English pa. Bukod pa rito ay malaya ang mga kumpanya sa kanilang mga demands dahil hindi ito kontrolado ng gobyerno na ditulad ng mga kumpanya sa China. Kung kaya layunin din ni Donald Trump na maibalik sa Amerika ang mga trabahong kinuha ng China, lalong-lalo na ang industriya ng paggawa ng sasakyan. Ang China rin ang nagsusupply ng humigit kumulang 50% ng bakal sa buong mundo. Dahilan upang gustuhin ni Trump na agawin sa China ang pagdudumina sa industriyang ito at ilagay sa Amerika. Isa pa sa mga binabalak ni Trump ay ang hadlangan ng paglago ng China sa aspeto ng trade sa pamamagitan ng planong pagpapaalis ng titulo nila na Most Favored Nation. Kapag natanggal ang titulong ito, maaari nang magpataw ng mas malaki pang taripa si Trump sa China. Mas malaking import tax, mas malaki rin ang kikitain ng US. Hindi na maikakailang napaka-agresibo ni Donald Trump pagdating sa usapan ng kalakalan, lalo na kontra China. Bukas rin nilang pinapahayag ang kanilang pagkontra sa ginawang pang-aapi ng China sa mga bansang malapit sa South China Sea, lalong-lalo na ang planong pananakop ng komunistang China sa Taiwan. Subalit hindi ibig sabihin nito ay dapat nang magpakakampante ang Taiwan. Maaalalang ipinahayag ni Trump na kung gusto ng Taiwan ang proteksyon ng Amerika, kailangan muna nilang magbayad para sa ganitong klase ng serbisyo. Sa isa namang interview ng Bloomberg sa kanya nitong Hulyo lamang, saad di umano ni Trump na bakit kailangang depensahan ng US ang isang bansang 15,000 kilometers ang layo mula sa Amerika at mahigit 100 kilometers lamang mula sa bansang gustong sumakop nito. Di siguradong masasayang lang ang Navy ng US dahil sinong mananalo sa China na galing lamang sa malapit ang resources samantalang galing pa sa malayo ang kanilang puwersa at reinforcements. Pero marami naman ang naniniwala na kaya pinapalakas ng US ang defense treaty nila sa Pilipinas, Japan at South Korea ay dahil mismo sa disadvantage na ito. Bukod sa Taiwan ay sinisingil rin ni Trump ng bayad ang South Korea at Japan. Patunay na iba talaga ang takbo ng utak nito kaysa kay Joe Biden. Makikita naman sa mga speech nito kung paano siya umasta at may karakter talaga ang bagong Pangulo ng Amerika kapag nagwagi ito sa eleksyon ngayong 5 ng Nobyembre 2024. Ngunit matagal lang nagbibigay ang Taiwan ng limpak-limpak na salapi kapalit ng military defense na handog ng US Army. Kabilang narito ang pagbili ng mga makabagong armas at ammunition at gamit pang militar. Lahat halos ng makabagong fighter jets ng Taiwan ay binili nila sa US. Maging ang mga Green Beret personnel ng US ay siya ring nagtitraining sa mga special forces ng Taiwan. Subalit ito ay sa administrasyon ni Joe Biden. Kaya maraming haka-haka kapag nanalo si Trump ay iwi-withdraw niya ang US forces na nasa loob ng Taiwan. Maraming mga Taiwanese ang nadismaya sa pahayag ni Trump. Hindi inaasahan ng Taiwan ang ganitong mga salita, lalo na sa panahon kung kailan maaari silang lusubin ng mainland China anumang oras. Hindi lang ang pagsuporta ng Taiwan ang tinututulan ni Trump. Sa katunayan, matagal na niyang pinahayag na hindi rin siya sang-ayon sa pagsuporta ng US sa Ukraine laban sa Russia, kaya't hindi imposibleng tatalikuran rin ni Trump ang Taiwan sa sandaling pasukin ito ng China. Sa katunayan, tinawag pa nga niya si Ukrainian President Volodymyr Zelensky na the world's greatest salesman dahil sa tagumpay nitong pangangalap ng ayuda sa maraming bansa sa mundo. Kaya hindi rin malayong maapektuhan din ang relasyon ng Pilipinas at Amerika dahil sa mga pagbabagong dala kapag si Trump ang naging pangulong muli ng Estados Unidos. Maging sa plataforma ni Donald Trump na anti-war ay marami ring duda. Ipinangako niya sa lahat na hindi siya maglulungsad ng digmaan laban sa China. Ngunit handa pa rin naman silang magpakita ng bagsik ng kanilang puwersa sa oras na hindi na ito mapigilan. Lahat ng ito ay parte ng isolationism ni Trump, isang uri ng polisiya na ang hangad ay kapayapaan at neutral na pakikisama sa lahat ng bansa. Pero ayon sa mga eksperto na ang pangako ni Trump na siya ay isang anti-war president ay isa lamang palabas. Sa katunayan, walang habas di umano kung gamitin ni Trump ang mga resources ng US military at CIA laban sa mga bansa at grupong hindi sumasang-ayon sa pulisiya ng US. Sa puntong mas ginugulo pa nito ang mga kontrolado na sanang sitwasyon ng mga dating administrasyon ayon sa isang pag-aaral na ginawa ng ResponsibleStatecraft.org. Sa madaling salita, ang posibleng pag-upong muli ni Trump sa White House ay maaaring maging mitsa sa katapusan ng dominasyon ng China hindi lamang sa trade and manufacturing industry kundi pati na rin sa military power.
Ngunit may ilang buwan pa bago magsisimula ang 2024 US presidential elections. Nangunguna pa rin si Kamala Harris sa mga survey pero hindi na naman lumalayo ang mga numero ni Trump. Sa kanyang patuloy na pagpapakita ng motibasyon sa pagiging anti-China, mas lalo pang dumarami ang naniniwalang si Trump na ang magiging susi para sa muling paglakas ng Amerika sa mundo. Sa mga nalalapit na buwan, masasagot na rin ang katanungan ng nakararami. Ano kaya talaga ang magiging epekto ng pangalawang termino ni Donald Trump sa buong mundo, lalo na sa China at maging sa Taiwan? Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.